May nagtanong po sa akin kaninang umaga. Siguro kagigising ko lang noon mga utol at napakaagang tanong na dapat po nating tugunan, dapat nating sagutin at dapat nating tulungan. Ang tanong po kasi ay dapat ko bang batiin ang ex ko ngayong Pasko or even itong holidays na to o New Year? I-divide natin sa ilang situation mga utol dahil syempre po iba-iba at sigurado naman po kung depende sa current situation or kaso natin dito sa mga ex natin. Number 1, kung sakaling kayo po ngayon ay nasa situation na nag-aaway pa, nagsisisihan pa, masyadong frustrating at mainit pa po yung breakup mga utol, syempre kailangan po nating lumayo. Ito po ang dapat pinapriority natin. Ngayon, since na nandito po yung holiday, Christmas, pwede po nating gamitin ito, itong pagkakataon na to na para bumate. Pero syempre hindi para bumate para magpapansin. Bumate para makagawa po tayo ng graceful exit. Dahil sinasabi ko naman po parati, especially sa mga coaching session ko, hindi magtatrabaho yung no contact or hindi magwo-work yung no contact mga utol hanggat hindi nararamdaman ng ex mo yung pagiging positive towards you. Kasi kailangan graceful po mga utol yung pag-exit natin in order para makarating nga po siya dun sa realization. Kasi syempre kung negative yung nararamdaman niya, kahit naka no contact ka mga utol, ang mararamdaman niya ay kontrolado ka pa rin niya emotionally. Kailangan po maputol yon. Kailangan po maramdaman niya na kayo nga po ay nag-disconnect sa kanya in a positive way. Then kung halimbawa naman ang situation yun ng ex mo ay kasalukuyang nag-uusap, in harmony, meron na po kayong connection and positive flow mga utol sa ngayon, syempre mas magandang batiin po natin. Pero in my opinion, wag agad-agad. Wag yung tipong parang nauuna ka mga utol. Mas maganda pa rin na medyo may konting pigil, may konting challenge. Pero syempre po batiin po natin. Yung bati natin of course hindi naman yung masyadong dramatic or masyadong in details. Simple Merry Christmas lang or Happy New Year, makakatulong na po yon. Next is kung halimbawa naman na nasa desperation mode ka mga utol, kasalukuyang sobrang negative. Nag-aaway kayo, nagmamakaawa ka sa kanya, ginawa mo na lahat mga utol at yung ex mo ay nakikiusap na lumayas ka, lumayo ka, pagbigyan mo muna ako, respetuhin mo muna yung breakup mga utol. Of course, hindi po tayo dapat bumati. Kasi syempre kailangan iparamdam natin sa kanya na ginagalang natin, nire-respeto at naiintindihan po natin yung boundaries nga po ng breakup. Before I end itong vlog na to mga utol, gusto ko maintindihan natin na sometimes kailangan lang po nating timbangin kasi lagi ko nga po sinasabi or most coaches mga utol sinasabi rin na huwag niyong batiin. Ang reason doon mga utol ay kailangan po kasing makita ng ex mo yung difference. Kailangan maramdaman ng ex mo yung consequence lalong-lalo na kung halimbawang for many years ay lagi kang nandun, nagre-regalo, nagse-celebrate kayo or even nag-out of town kayo mga utol, nagpa-party kayo, nagsasaya kayo ng ex mo. Syempre ngayon kung halimbawang hindi niya mararamdaman na ito po ay nag-exist pa rin at hindi mo na binibigay sa kanya mga utol at mararamdaman niyang parang na-outgrow mo siya mga utol, mas mabilis yung realization na maalala at marikindle yung feelings ng ex mo sa'yo. Then another thing, kung halimbawa naman mga utol ang situation mo ay nakapag no contact ka na and you feel na parang kailangan mo nang mag-reconnect sa ex mo, ramdam mo na or even may nababalitaan ka na positive na nangyayari ng realization sa ex mo mga utol, pwede mong gamitin ito. Pero syempre pag ito po ay ginawa natin, hindi dapat desperate yung pag-deliver mo ng Merry Christmas. Syempre dapat positibo ito mga utol. Yung tipong hindi na po makakaramdam ng threat ang ex mo dahil syempre kahit sabihin na nga po natin na nakapag-provide ka na ng no contact, natural may mga konting negative thoughts pa yan. May threat pang nafe-feel yan at hindi pa safe or ganun ka-safe ang nararamdaman ng ex mo in most cases. Pero kung if ever na na-provide mo na yung no contact at natatantya mo sa sarili mo na kaya mo nang i-handle emotionally mga utol, batiin mo. Kasi syempre pagka halimbawang binati mo yan, wherein nandun ka pa yung parang hindi ka pa okay at negatibo pa yung nararamdaman mo mga utol, ma-attach ka of course. Pag ito po ay nangyari mga kapatid, syempre along the way ay magse-self-destruct ka pa rin. Kaya dapat pakiramdaman mo kung okay ka na. Yan po yung mga senaryo na kinover po natin na sa tingin ko naman po ay makakatulong na po sa halos karamihan na nanonood po dito sa Papong TV na nag-aabang nga po sa tanong kung babatiin mo ang ex mo ng Merry Christmas, Happy New Year, or even kahit anong occasions mga utol or hindi. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin at syempre pabantayan po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV,